Sa previous episode, si Mimo ay isang batang palaging sinasaktan ng kanyang ama-amahan at lumaki siyang may trauma. Dahil sa pangyayari na natiling mabait si Mimo at tinutulungan ang mga taong inaapi, kaso lang sa isang pagkakataon ay bigla na lang silang nasummon sa ibang mundo. Ipinatawag sila para gawing bayani at inisa-isa silang sinalang para malaman ang kakayahan na taglay nila. Namangha ang Diyosa dahil sa marami ang malakas na kandidato ang kanilang nasummon. Puwera lang kay Mimo na nakita ng Diyosa na siya ay mahina at agad na itinaboy siya at iniwasan ng lahat, pati na ang taong niligtas ni Mimo ay sinabihan siyang walang silbi at mahina. At sa pagpapatuloy, inutusan ni Mimo si Eve na dalhin si Liz at magtago sa kagubatan habang siya ay sumunod sa natitirang bahagi ng plano kasama si Ashan. Gayunpaman ay hindi nagtagal bago napansin ni Mawaji na ito'y isang patibong, sinasabi niyang nalaman na niya ang lahat at inutusan ang nakatago na tao na lumabas. Si Ceres ang humakbang palabas suot ang isang kakaibang helmet, binanggit ni Mawaji na ang maskara ay kumakatawan sa Fly Swordsman, isang tauhan mula sa alamat ng Lord of the Flies kaso kahit hindi niya alam kung sino ang nasa ilalim ng helmet, ipinangako niya na ililigtas ang buhay ng elf kung ibibigay nito ang leopardo at ang bata. Tinanong ni Cyrus kung ano ang mangyayari kung aayawan niya ang alok, at binalaan siya ng lalaki na parurusahan siya ng mga sumpa hanggang sa pagsisihan niyang ipinanganak siya at habang nakatutok ang mga pana ng kanyang mga mamamana sa prinsesa, tiniyak ng nagpakilalang Diyos na kahit ang 5 dragon at ito ang pinakamakapangyarihang nilalang sa sangkatauhan ay hindi nakaligtas sa Ashan. Narinig ito ni Ashan at humiling ng pangako na ililigtas ng mangkukulam sina Eve, Speed at Elizabeth at syempre ay binigay ni Mawaji ang kanyang salita, at inutusan ng elf ang mga kasapi ng Kalto na sundan siya. Sa sandaling iyon ay ibinaba ng mga mamamana ang kanilang mga pana at nagsimulang sundan ang gabi, ngunit biglang inutusan ng pinuno ang lahat na huminto at sa huli hindi siya naniniwalang tanging layunin ng estrangherong ito ay ibigay ang mga bihag, lalo na matapos hilingin nitong sumama ang lahat ng Ashan kahit ilang tao lang ay sapat na. Mukhang balak ni Moji na dalhin ang lahat ng mga miyembro sa kagubatan, dahil dito ay inutusan ng pinuno ng sekta ang kanyang mga tauhan na umatras at maghanda sa pag-atake at hinawakan ni Cyrus ang hawakan ng kanyang espada, inamin niyang inisip niyang papatayin siya ng isa sa mga sumpa ng Ashan. Pero may lihim siya para kay Mawaji at ang mga sundalong Ashan ay mga tagapagmana ng Assassin's Guild, minsan ay idineklara ng isang bayani na ang guild ay masama at winasak ito, ngunit ang grupo na kilala ngayon bilang Ashan ay nagmana ng gawain ng guild at naging mga gumagamit ng sumpa. Sa pagtatapos ng pangungusap na iyon ay isang patak ng lason ang bumagsak mula sa dulo ng pana ng isang Ashan. Napansin ni Ashan ang substansya at ipinaliwanag ni Mawaji na ito'y isang lason na napakahusay na maaari lamang gawin gamit ang mga espesyal na teknik na ipinamana ng ilang natitirang miyembro ng Assassin's Guild. Sa harap ng sitwasyong ito ay naisip ni Cyrus na ang Ashan ay pumapatay gamit ang lasong ito na hindi nag-iiwan ng bakas at ito marahil ang katotohanan sa likod ng kanilang mga sumpa. Ipinagpatuloy ni Mawaji ang kanyang maling kwento na sinasabing ang pagbagsak ng mga Black Dragon ay napunta sa kanyang mga kamay na nagbigay ng perpektong pagkakataon para sa Ashan na palakasin ang paniniwala ng tao sa kanilang mga salot. Sa katunayan ang sikreto ay walang makakapagpatunay na talagang umiiral ang mga sumpang ito, at ang kakayahang maglaro sa anino ng pag-alinlangan ang nagbigay ng labis na kapangyarihan sa mga alamat ng Ashan kamakailan. Nais malaman ni Ashan ang tunay na layunin ng organisasyon at inihayag ng pinuno na balak nilang gamitin si Duke Zan upang sakupin ang isang mahalagang papel sa bansa. Pagkatapos ay tinanong ni Mawaji kung nasaan ang mga kaalyado ng mandirigma, ngunit iginiit ni Cyrus na tanging sina Eve at Elizabeth lamang ang kasama niya. Siyempre hindi naniniwala si Mawaji sa sinabi niyang ito, dahil walang paraan na haharap ang estrangherong ito sa dating Assassin's Guild ng mag-isa kaya't ipinangako ni Ashan na ipapaliwanag ang sitwasyon ng mas malinaw, tinanggal ang kanyang maskara at ipinapakita ang kanyang mga tenga ng elf at sinasabing siya ang tunay na tagapagpatupad ng 5 dragon. Nabigla si Mawaji nang makilala ang mga katangian ni Ashrin ngunit unti-unti nang nagiging malinaw sa kanya ang lahat, gayunpaman duda pa rin siya na ang dating kapitan ng Knights ang responsable sa pagkamatay ng mga dragon, dahil hindi siya naniniwalang kaya nitong gawin ang ganoong gawain. Habang sinasabi ito ay pumalakpak si Mawaji at tinawag si Belgar at ito ang taong huling nakalaban ni Eve Speed sa Coliseum. Nakalagay sa likod si Veren ang nakatatandang kapatid ni Belgar na may nakatutok na pana sa prinsesa. Ang dalawang ito ang pinaka-skillful na miyembro ng Ashan,
at ang dalawang ito ay may nakababatang kapatid na si Zeros Ford na kilala bilang The Fang, isa sa 4 na sagradong tagabantay na napatay habang hinahabol ang Paladin. Sa huli ay inisip ni Mawaji na ang mga Ashan ay sabik sa posibilidad ng paghaharap kay Ashrin ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Bukod sa kalaban na nasa harapan ni Ceres ay tiniyak ng leader ng Ashan na ang iba pang mga tauhan nila ay nakakalat, nagsasanay sa sining ng ambush na isang kasanayan na dapat taglayin ng sinumang matinong assassin. Pagdating sa katinoan ay napansin ng pinuno ng dating guild ang maganda nitong mukha, at sinabing baka kailangan niya itong bigyan ng personal na basbas at gawing tunay na tagasunod ng Diyos ng mga sumpa. Hindi nagsayang ng oras ang lalaki at iniutos sa elf na yumukod na agad naman nitong sinunod. Nang magawa niya ito ay ipinangako ni Mawaji na magkakaroon siya ng karangalan na magdalang anak niya. Sa sandaling iyon ay ipinikit ni Ashan ang kanyang mga mata at hinihintay si Tori upang gawin ang kanyang bahagi. Suot ang kanyang maskara ng Lord of the Flies ay lumitaw ang pinatalsik na bayani na may kakayahang may bilis at ipinangako na ipapakita sa Ashan ang isang sumpang hindi nila alam. Habang lahat ng tauhan ay na-immobilize ay nagdemand si Mawaji na malaman kung nasaan ang kanyang pangkat, at sinabi ni Mimo na tapos na niya ang 15 katao habang ang pinuno ay hindi tumigil sa pakikipag-usap. Pagkatapos nilaso ng batang lalaki ang kalaban na pinuno at ang kanyang mga tauhan, alam niyang mas magiging focus si Mawaji sa pagtuklas ng plano ni Eve Speed kaya't inasahan ni Mimo na babagsak si Mawaji sa patibong, nang sadyang nasirang sanga at umiwas pumasok sa kagubatan dahil sa takot sa bitag. Ginamit ni Mimo si Ceres bilang bitag para maniwala ang Ashan na kontrolado nila ang sitwasyon, na nagdulot ng pagbaba ng kanilang depensa habang hinihintay ang tamang sandali para umatake at sa puntong ito ng kwento, lahat ng mga kaaway ay wala ng buhay kaya tinutusan ni Mimo si Ceres na bumalik at i-update si Eve tungkol sa sitwasyon. Binalik siya sa kagubatan at nahanap ang isang strategic point, sinasabing bumabalik na ang mga tropa ni Duke Zan dahil hindi pa natatapos ang kanyang patibong at ang pagbabalik ni Zan ay bahagi ng plano. Nag-request si Mimo kay Piggy Marrow na muling makipag-ugnayan sa kanyang ngunit tila malungkot ang slime. Nang makita ito ay humingi ng tawad si Mimo sa hindi pag-aakalang may kapalit ang magiging halaga para sa maliit na nilalang. Sa kanilang likod ay bumalik si Eve Speed at nag-alok ng tulong kaya't inako ni Ceres ang pag-aalaga kay Liz. Ginamit ng Leopardo ang kanyang pandama upang tansyahin ang bilang ng mga kaaway, pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang sarili sa mga bangkay ng Ashan upang maakit ang atensyon ng mga sundalo. Nang makita ang pugilist na agad silang sumugod ng walang pag-alinlangan, mabilis na pina-paralyze at nilason ni Mimo ang karamihan sa kanila at di nagtagal, dumating si Duke Zan kasama ang isang tauhan at nangakong ilalagay si Elizabeth sa isang masamang sitwasyon. Naiinis sa mga salitang iyon ay agad na immobilize ni Mimo si Zan, ngunit naabot na niya ang maximum na limit ng mga target ng kanyang kakayahan, kaya't ni-cast niya ang kakayahang darken sa lalaking kasama nito. Dahil dito ay bigla ang nawala ang paningin ng kalaban at mabilis siyang pinabagsak ni Eve. Ang mga knight na nakalaya mula sa paralysis ay naging target ng darken ng spell at bawat isa ay pinatay ni Eve Speed matapos silang tamaan ng sumpa. Nang napagtanto ng natitirang mga sundalo na wala silang pag-asa, umatras sila kaso hinabol ng kalaban na pangkat at patuloy na nilimitahan ni Mimo ang mga target at habang siya ay naglalakad sa larangan ng digmaan, pinaparusahan ang kanyang mga kalaban ng mga sakit na dulot ng kanyang sumpa. Si Eve at si Ceres ay nagpoprotekta sa kanyang likuran at dahil sa galit ay inutusan ni Duke ang kanyang mga tauhan na tapusin ang lalaking nakasuot ng robe, ngunit sa oras na iyon halos lahat ay napatay na ni Natala at ng kanyang mga kaalyado ay ganap na nawawala. Sa gitna ng lahat ng ito ay patuloy na sinasakmal ni Eve Speed ang kanyang mga kalaban, nang si Zuan na lang ang natira na nangako ang Duke na hindi niya palalampasan ito kaso si Mimo na pagod na sa kanyang mga walang kwentang banta, ay pinatigil ang Maharlika. Sa wakas ay lumapit si Eve Speed na may hawak na espada sa labis na takot ng lalaki. Inamin ng Leopardo na maaaring napatawad niya ito kung siya lang ang niloko ngunit dahil isinama niya si Liz at nawalan ito ng dignidad, walang pag-alinlangan ay pinutol niya ang buhay ng Duke. Nang matapos ang laban ay humingi ng paumanhin si Ceres dahil kumilos siya ng walang utos para protektahan ang likuran ng pinuno. At itinalaga naman siya bilang vice captain ng grupo ng mga mersenaryo, binibigyan siya ng kapangyarihang kumilos ng kusa sa ganitong mga sitwasyon. Matapos ito ay nililibot ng binata ang paligid at napansin niyang wala ng buhay na kalaban,
Pagkatapos ay pinagyelo niya ang kanilang mga katawan at pinulbos ito para masigurong walang bakas na maiiwan. Ilang oras ang lumipas ay nabalitaan ni Rowan na naglaho na ang Ashen at ang tanging natagpuan ay ang mga bangkay ng Duke at ng kanyang personal na hukbo. Ibig sabihin ang plano ng Monarch na gamitin ang Ashen bilang mga kasangkapan ay tuluyang bumagsak, at ang ideya na kailangan niyang ipaliwanag ito sa Diyosa na si Vicious ay tiyak na magdudulot sa kanya ng malaking pagkabahala kaya't inutusan niyang hanapin agad ang Ashen, samantala ang grupo ng mersenaryo ay nagkukubli mula sa ulan sa isang kalapit na kuweba. Habang naliligo ay tinanong ni Liz kung sa paglaki niya ba ay tulad ba siya ng prinsesa balang araw, dahil sinabi ng may-ari ng bar kung saan siya dati nagtatrabaho na kung hindi lumaki ang batang elf ay hindi siya ituturing na isang tunay na babae sa hinaharap. Pinapatatag ni Ceres ang loob niya at sinasabing walang halaga ang sinabi ng babae at mula ngayon, dapat lang pakinggan ni Elizabeth ang mga salita ng mga taong pinagtitiwalaan niya. Sa pagkakataong iyon ay sinabi ng Dark Elf na gusto niyang manatili sa mga salita ni Ashrin dahil nagsimula na niyang ituring ang prinsesa bilang isang nakatatandang kapatid. Nang matulog ang bata sa tabi ni Eve ay iminungkahi ni Ceres kay Mimo na magpahinga habang siya ang magbabantay. Sinagot ng binata na malamang hindi siya makakatulog kaya't inalok ni Ceres ang kanyang hita bilang unan na may biro. Tumugon si Mimo na pwede rin niyang iaalok ang kanyang sarili bilang unan kung kailangan ng prinsesa, ngunit seryoso itong tinanggap niya at humiga sa kanya. Nabigla si Mimo at humingi ng paumanhin dahil sa hindi pagkakaunawaan kaya't bumangon siya at iniwan na ang isyo. Inamin ni Mimo na nais niyang hawakan ang tainga ng elf ngunit nang gawin niya ito ay hiningi ni Ceres na tumigil siya pagkatapos. Tinanong ni Ceres kung tinitingnan ba ni Mimo si Eve bilang tiyahin dahil sa banayad na paraan ng pakikitungo niya sa kanya. Ipinaliwanag ng binata na mas nakikita niya si Eve bilang kanyang tiyuhin at parang magkapareho sila ng puso. Ang kanyang tiyuhin at tiyahin ang tanging dahilan kung bakit gustong bumalik ni Mimo sa kanyang mundo. Si Liz naman para sa kanya ay parang siya si Asha na pareho silang dumaan sa mahirap na mga sitwasyon. Ang pagkakaiba ay naging agresibo siya at naglakbay sa mundong ito, upang tuparin ang kanyang paghihiganti at kung nais ni Ceres na iwanan siya dahil doon ay ayos lang, si Ashen ay may sariling galit sa Diyosa ng Alan kaya't nanatili siya. Dahil dito ay nangako si Mimo na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para kay Ceres at nakatulog si Ceres. Iniwan si Mimo na magbabantay at samantala isa sa mga pinakatapat na tagasunod ni Vicious na si Nathan, ay tinuruan na mag-swordplay si Akka sa kondisyong walang ibang makakaalam nito dahil hindi papayagan ni Vicious ang ganoong pagsasanay. Sumang-ayon si Nathan na tulungan si Akka dahil naalala nito ang kanyang nakababatang kapatid at sa mundong ito kung saan patayan ang labanan, ayaw niyang maging biktima ang bata pagsapit ng umaga at nag-isip sila ng pangalan para sa grupo ng mersenaryo. Iminungkahi ang Warriors of the Lord of the Flies at pumayag si Eve at Liz sa pangalan pati na rin si Piggy Marrow kaya't tinanggap ni Mimo ang ideya. Nang hapon ay narating nila ang lupain ng mga halimaw at nakita ang isang corrupt na puno at ayon kay Eve, ito ay dating sagradong puno at pagkatapos ay humiling siya ng kaunting mana at binuksan ang isang mapa at ipinakita ang kanilang lokasyon at ang lugar ng bruha ng tabo at kinagabihan. Nagkampo muli sila at ang kagustuhan ni Mimo para sa paghihiganti ay lalong lumakas sa bawat araw na lumilipas. Bagaman puno ng panganib ang lupain ay isa rin itong pagkakataon para lumakas siya at magkaroon ng karanasan. Kinabukasan ay pinuri ni Vicious ang lahat ng mga grupo ng bayani para sa kanilang magandang progreso, ngunit upang itaas ang antas ng pagsasanay, inanunsyo niya na magdadala siya ng mga tanyag na tauhan mula sa lahat ng bansa upang masanay ang mga bayani. Dahil dito ay tumaas ang inaasahan ng Diyosa na makita kung paano magtatagumpay ang mga bayani ng Alan laban sa hukbo ng Demon Lord, samantala ay ipinakilala ni Mimo ang puting tsokolate sa kanyang mga kaibigan, at lalo pa silang napalapit sa kanya. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.